Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kasamahan po sa media, sa ating mga kasamahan po sa DSWD. Sir Raymond, good morning po. Good morning, Director Dayan. Sa mga kasama natin sa media, good morning. At sa ating mga bisita ngayon na timing yung ano nila. Oo. Ah, September 11 ngayon, Ah, 9/11. tama. So 24 years ago, yung Twin Towers, di ba, binomba ng dalawang eroplano. 24 years na pala yun, ano? Elementary ka nun eh, no? Opo. Odell College ako nun. College professor. Mga 7 years old po. Ayun, tapos birthday din ng tatay ng ating presidente ngayon At mag-birthday din po ang ating Pangulo sa sa Sabado. Sabado, 13. At okay, wag na natin pagtagalin. Yung dalawang guest natin ngayon, yung una, si Yusek Alan Tanhusay, kanya yung ano, yung IPDG Peace and Development. at Peace and Development ano. So sa kanya yung mga nare-reintegrate na NPA rebels, MNLF, MINF. At Director Dayan, nung bagong dating tayo dito, may 1951 dito. Yung 1951, ito yung tinayo, hindi pa DSWD nun eh, Social Welfare Administration, nung panahon ni President Quirino. Tinayo ang SWA dahil natalo na nun yung mga HOOK PKP. So, yung mga pamilya niya, sila kailangan ma-reintegrate. Kaya yung roots ng DSWD doon sa 1950-51 HOOK Rebellion. Kaya nagkaroon ng DSWD. At si Yusek Alan ngayon, yung ginagawa niya, ito yung trabaho talaga ng DSWD nung tinayo siya nung 1951. Yung mahilig sa history rito. So siya yung buhay na witness. Hindi naman sa history. Sa roots ng DSWD. Ay hindi, bata pa to eh. Very young lang. At yung isang guest rin natin, magdi-discuss na walang gutom program. At dahil, napakahalaga nito dahil ito ang birthday wish ni Pangulong Ferdinand R. Marcos. kaya sa September Para sa kanya 13, naka-highlight yung walang gutom program natin. Sige? Tawagin na po natin ang ating mga guests for today, si Yusek Alan Tanhusay for Peace and Development Group and Director Camille Tuguba ng Walang Gutong Program, Director. Good morning po, Yusek Alan. Good morning, Director Camille. Hello, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat at magandang umaga po kayo. Si Yusek Alan, kilala niyo lahat dahil kasama natin dati sa media. Si Director Camille, first time niyo rito, no? First time. Kaya, okay lang. Pinakamadali rito yung mag-present. Pinakamahirap yung tanong ng media. Hindi kita tinatakot, pero sana naghanda ka. Sige, Yusek Alan, okay. I-discuss mo ngayon yung accomplishments ng cluster mo, no? Yes, i-present ako sa inyong umaga ang mga ginagawa namin at ang mga accomplishment. Pero magpo-focus kami later on doon sa bagong programa na aming pinapatupad ngayon. Ito ay bagong programa ni Secretary Rex Gatchalian. Ito ang Social Case Management Service o yung pagtutok, paggabay doon sa mga former rebels na tumuko na sa ating pamahalaan. Ito yung nilaunch sa Lanao ba? Sa Marawi? Lanao, mayroon kami sa Zamboanga, sa Lanao, at sa Jensen. Kaya busy si Yusek Alan. Kung pumuti man yung buhok niya, ito yung pruweba kung gaano siya ka-dedicated sa kanyang trabaho dito sa DSWD. O tama ka, dedicated talaga tayo. Sige, Director Camille, opening statement mo. Hindi, batiin mo lang sila. Magandang umaga po sa inyo, sa Director Dayan, Yusek, and to all our media here po. Umaga po. First time po ni Director First Camille. time ko kaya po.
Anyway, Sana po maging mabait po kayo sa akin. hindi mabait sila. Binibiro lang kita. Sir, may presentation lang po Ah, muna. ang magpe-present Yusek. si Si Ma'am Janine. Okay. Ma'am, wait lang. Payus lang po ako naman. Okay. So, good morning everyone. This is to present po the Peace and Development Buong Bansa Mapayapa PDBBM program. So, before that po, sasabihin ko po muna kung ano ba yung mandato ng PDBBM. So, mandated to address the timely social welfare and development concerns of number one, former members of non-state armed groups and their families with and without peace agreements. Number two, children in situations of armed conflict or CSAC, and children involved in armed conflict or SIA. And number three, individuals, families, and communities in conflict-affected and vulnerable areas, including internally displaced persons affected by armed conflict and victims of terrorism. So yung next po na i-discuss is yung localized peace engagements or Executive Order number 7. So ano ba ang EO70? Under the EO70, all government agencies must collaborate on peace-building efforts to address the root causes of communist insurgency. The DSWD supports this by actively participating in the national and regional task forces to end local communist armed conflict or RTF-LCOC and ensuring the effective delivery of social welfare programs and services to number one, former rebels or FRs and their families, and number two, conflict-affected and vulnerable areas or CAAs and CPAs. So the DSW interventions provided for the target beneficiaries for EO70 included but are not limited to livelihood settlement grants for FRs, livelihood support to CVAs, and or referral to regular programs. So, kasama din po dito yung FVEs or former violent extremists. So, while FVEs are not within the NTF-LCOC's purview, they are assisted by the DSWD to enhance comprehensive local integration program or ECLIP, specifically under the AO number 25 series of 2020. The department was able to provide AICs, food and non-food items to the referred FVEs by the security sector. So, i-discuss po natin ano ba yung accomplishments under EO70 for the calendar year 2025. So, 103 FRs and their families assisted with a total of 575,000 in financial and protective services and support given to 69,096 individuals and 839 households in CAA, CVAs amounted to 155 million covering crisis assistance, social pension, disaster relief, and community assessment. So the next program is the Bangsamoro Peace Agreement, included the Moro Islamic Liberation Front and Moro National Liberation Front. So ano ba ang MILF? So sabi po rito, in line with the signing of the 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro or CAB and Annex on Normalization between the GPH and MILF, the Executive Order number 79 series of 2019 was enacted to create the Intercabinet Cluster Mechanism on Normalization, mandating all concerned national government agencies to deliver interventions for the MILF decommissioned combatants. So the DSWD contributes to the ICCMN and fulfillment of the commitments in the CAB through the provision of the Bangsamoro Transitory Family Support Package and Livelihood Settlement Grant amounting to 100,000 per decommissioned combatants. So ito naman po yung MNLF. With the 1996 final peace agreement between the government of the Philippines and the MNLF, a transformation program was developed for the profiled MNLF members, combatants, and their families, which ensures the socio-economic conditions, legal status, and safety are addressed. Together with this po is the national line agencies, the DSWD guarantees the implementation of the MNLF transformation program through the provision of the Bangsamoro Transitory Family Support Package,
or the immediate financial assistance amounting to 45,000 to meet the basic needs of MNLF beneficiaries and facilitation of the cash for work opportunities promoting the sustainable livelihoods. So ito po yung socio-economic program for normalization on the Bangsamoro. So for the fiscal year 2024 po, funds revalidated for the fiscal year 2025 a total of 321,138,000 under MOA 3 has been revalidated for fiscal year 2025. So ang assistance po na binibigay nito is yung tulad po na natakil kanina, yung Bangsamoro Transitory Family Support Package and Livelihood Settlement Grant na nag-cost po na 100,000 per DC. One time lang po yan. Next slide. So ito naman po yung MNLF Transformation Program for the Socio-Economic Assistance 2025. So this funding po supports the ongoing socio-economic assistance for 800 MNLF former combatants. So kasama po dito yung Field Office 9, Field Office 10, and Field Office 12. So, ito na po yung pinakantay natin, yung Social Case Management Service for the FMNSAG. Ano ba yung FMNSAGs? Ito po yung former member of non-state armed groups, individuals, and families affected by armed conflict. So, ano ba ang Social Case Management Service? Kasi bago lang po siya. So, ang meaning po nun is to build resilience and foster healing and reconciliation of individuals, families, and communities who have been victimized by armed conflict and hostilities. The DSWD facilitates the provision of interventions through social case management. It is an interactive process and method of providing services whereby the social worker or development worker assess the needs of the client, plans the interventions, implements the services, and monitors the situation of the client after the provision of assistance with particular focus on the psychosocial component. So lahat po na FNM-SAG served by the DSWD shall undergo the social case management process for eventual reintegration into mainstream society. Ayan. So tulad po na nabanggit kanina, ang social case management service po is to assess the needs and strengths po ng ating mga former members of non-state armed groups. Number 2, plan the interventions. Number 3, implements the services, and the last is to monitor the situations of the client. So, meron po tayong 7 phases sa pag-conduct po ng social case management service. Phase 1 is yung endorsement po. Ito po yung referral to the SWD after the verification and validation by the relevant agencies. And the phase 2, intake interview. So, dito po makikita yung mga problem identification. Phase number 3, assessment. So, dito po yung needs assessment ng ating mga FMNSAGs. Phase 4, intervention planning. So, dito po ginagawa yung pag-craft ng intervention plan. Phase 5, intervention plan implementation. So, kasama po dito yung referral and the provision of the assistance. Phase 6, progress monitoring. So, kasama po dito yung updates in the intervention plan addressing critical concerns, monitoring, and evaluation. So, dito po tinatakil kung ano ba yung work mo, kung wala kang skills, kung wala kang work, ano ba yung skills na meron ka para mahanapan sila ng trabaho. And then yung phase 7 po, the integration and aftercare. As of now po, may pilot regions po tayo ng ating social case management service. So, 3 lang po muna yon, regions 9, 10, and 12, including the BARM areas in region 12. So, number 1, based on their armed conflict experience and the high number of FMNSAGs and decommissioned combatants and the presence of CPP and PA, Moral National Liberation Front, and the More Islamic Liberation Front po. So, ito po yung area of coverage. May 25 provinces po tayo. 5 from BARM, 5 from Region 9, 300 municipalities, 108 from BARM, 33 from Region 9. Pero baka matanong po natin, ano pa ba? Sino pa ba yung mga beneficiaries na ating social case management service? So, sineserve po natin ito sa MILF, MNLF, tulad po na nabanggit kanina, EO70,
and then interventions for the kapatiran and etc. po. So, ayan. So, yung total po na FMN SAGs or clients is 32,315 to be managed by 486 case managers po na nasa pilot regions po natin, 9, 10, 12, each handling 100 cases. So, ang ratio po natin is 1:100. And then, sa 32,000 po na yan, na 32,315 as of now po, meron na po tayo na serve na 23,057 FM and SAGs being case managed. So, currently po, sasagawa pa rin po kami ng progress monitoring activity to determine, evaluate progress, and the current situation of our FM and SAGs sa ground. Ayan. So, ano ba yung progress monitoring? Baka matanong nyo, bakit ba may progress monitoring? So, ang meaning po nun is critical component of the SCMS implementation. And the second is to determine or evaluate the progress of MN SAGs and decommission combatants since their decommissioning MILF or returning to the fold of the law. Ayan, total clients monitored. Yun po, yung nabanggit ko po kanina, out of 32,315 po, meron na po tayong na case managed po na 23,057 out of 32,315. So, nasan yung tira? Ongoing po administration of social case management. Remaining targets are being engaged by DSWD, PDBBM, second SEM po. So, ongoing pa rin po hanggang ngayon yung aming progress monitoring. Ayan. So, yung good news po after this long initiative, nakapag-launch na po kami, nakapag-conduct po kami ng national launching sa General Santos po noong July 30, 2025. Regional launching po held at Marawi City, Region 10 Lanao del Sur on August 28 po, 2025. And the upcoming po regional launching will be held at Zamboanga City on September 25, 2025. That's all po. Thank you. So, Yusek Alan, ang dami nang nagagawa nung cluster mo, no? Ngayon, ang tanong ko lang, may nabanggit yung si Janine. Yung sa reintegration, i-determine yung skills. Ang problema natin, ang mga skills niyan, gumamit ng barel, di ba? So far, ano yung paano, marami na bang na-integrate at ano yung ginagawa na nila ngayon other than using their guns? Well, marami silang natutunan na bagong skill. Mayroong tailoring, mayroong baking, mga basic na mga skills ang kanilang tinatahak sa ngayon. So, dito din pumapasok yung SLP natin, ano? Yes, meron kaming, kasi dalawang klase yung SLP na nasa DXWD, Sustainable Livelihood Program, yung regular SLP at yung SLP for former rebel. Problema lang dyan, hindi na pwede yung magtinda ng DVD kasi Netflix na. Sa tingin ko, hindi na pwede yung DVD ngayon dahil puro advanced Netflix na. Mag-present muna si Si Director Camille. Camille po muna sa Walang Gutom program. Sige po. So, magandang umaga po. So, kahapon po, no, during the budget hearing, ilang beses po natanong ng mga congressman yung Walang Gutom program. So, allow me to daanan lang po ulit kung ano po yung Walang Gutom program as well as kung ano-ano po yung recent surveys that were conducted to prove kung paano po yung naging impact natin sa program so far. So, yung Walang Gutom program po provides food assistance through at 3,000 worth of food credits while also supporting households in becoming more self-reliant. So, tinatawag po natin ito na human investment capital. So, instead, hindi lang po tayo nagbibigay ng food credits kung hindi ay sinasamahan po ito ng ating mga capacity building interventions upang masiguro na hindi na po magiging gutom yung pamilya even after the program end. Next po. And then, so how it works po, so what we do po in the program, we provide electronic benefit transfer card. So yung card na po yun is QR code based po. So hindi po ito
mawi-withdraw sa kahit anong mga ATM machines. It is a card that can only be redeemed in WGP accredited partner retailers, and it can only be used for nutritious food. So hindi po tayo namimigay dito ng canned goods, and ang binibigay po natin dito ay whole food. So ibig sabihin po gulay, baka, um, manok, isda, and bigas. Next po. So doon lang din po ito sa mga accredited retailer. So ang dalawa po yung conditions upang manatiling walang gutom beneficiaries. So una po, kailangan po nilang umattend ng mga nutrition education sessions. So ito po yung mga sessions na dinevelop ng DSWD in partnership with other agencies like NNC, FNRI, upang matugunan kung ano po ba talaga yung basic needs. Ano ba yung dapat na laman ng isang healthy meal ng isang pamilyang Pilipino. So nakaayon po 'yan sa base sa food sa edad ng mga bata at ng mga matatanda. So din po yung tinuturo natin, ano po yung epekto pag puro carbohydrates yung kinakain po natin, pag puro protein, ayun. Yun po yung ating tinuturo sa nutrition education sessions. And at the same time, we also have productivity enhancement sessions. So ito po ay ginagawa po natin sa ngayon in partnership with Dole and TESDA. So yung pong Dole and TESDA, nag-allot po talaga sila ng mga slots specific for walang gutom beneficiaries na ready na. So ibig sabihin po, hindi po natin pagka-start ng program, ipapasok na kaagad natin sa productivity. Siyempre alam po natin na ang mga pamilya, kapag hindi po tayo busog, tayo yung hindi din po tayo ready kaagad na mag productivity enhancement. So may certain period po 'yan bago po natin sila i-refer. Siyempre ina-assess po natin yung readiness ng family. And then at the same time, may mga ino-organize po tayo livelihood and job facilitation activities. So may mga job fair po na ino-organize tayo specifically for the walang gutom beneficiaries. And at the same time, we also empower the farmers and other stakeholders para po makapagbigay nung, 'di ba po nakikita natin sa news yung mga nabubulok na dahil walang mga mapagdalhan, walang bumibili, walang market. So we bring the fresh produce to the consumer. So isa po sa requirement natin for our market retailers ay dapat doon sila kumukuha sa mga local farmers po natin, hindi inaangkat, para po ma-boost din po yung ating local economy. Next slide po. So, kasama po sa key components is yun nga po EBT card. So, yun pong ating NES, we call that behavior change communications, so that we can encourage positive food and nutrition habit. And then, yun nga po, as of date po, we already have 16,000 conducted sessions. And then, yun nga, employment production. And of course, we have grievance redress. Ito po yung kung may mga issues po yung mga beneficiaryo. At the same time, kung may issues din po yung ating mga retailers, LGUs, at iba-iba pong partners sa Walang Gutom program, we have six mechanisms paano po sila makakalapit sa ating programa. And then yun nga po, as part of our economic empowerment, ang priority po natin sa program na makapasok ay yung mga micro, small, medium, mga cooperative. At may certain slots po tayo na talagang ina-allocate natin para sa mga women-led businesses. So yung mga small businesses na mga kababaihan po ang may-ari, or kababaihan yung karamihan ng empleyado, yun po yung ating requirement po natin yan dun sa program. Kasi nga po, it is a gender and development program din po. So we want more women, we want to support more women who are going into businesses as part of our economic and gender empowerment. Next po. So ito po yung allocation currently ng isang 3,000 pesos na voucher. So yung 50% po ay para po sa carbs, oils, yan mga bread, and then 30% is for grow food. Ito po yung protein, itlog, manok, and then 20% ay fruits and vegetables. So ulit ko po ang hindi ito lang po yung mga pwedeng bilhin ng para sa programa, hindi po to pwedeng gamitin sa kahit anong ibang items. Nakalock yung EBT. Yes po, nakalak po. Nas talagang namo-monitor din 50, 30, namin. 20. Yes. At hindi pwedeng alak.
Ay hindi po, bawal na bawal po. Bawal din po ang nag-issue din po si secretary, bawal gamitin sa gambling ang ating hindi po talaga nila magagamit. 'Yun po yung aming um, beer apple, hindi din po hindi po tayo. Mabuti na lang ba hindi ka beneficiary? Matatanggal ka kaagad. Kasi po 'pag nahuli po natin ng ating retailers na ginagawa po 'yun, ina-allow silang bilhin, puwede po natin silang tanggalin sa programa. Nakalagay po 'yan sa mga prohibited acts po natin at ine-explain po natin 'yan sa retailer. So, as of ngayon po, ang pinaka, top commodities na siya na binibili, unang-una po siyempre ay bigas, and then ang kasunod po nun ay chicken, eggs, pork, meat, and, dried fish. So, ito po yung mga top commodities na pina-purchase ng mga, beneficiary. Yeah, natawa lang ako, chicken, eggs. Kinain mo na nga yung nanay. Kakanin mo rin yun. Hindi na Opo. So, ang eggs po talaga medyo mataas po ang demand kasi po we do understand na yung iba po sa mga beneficiaries natin wala pong, refrigeration. So, talagang mas priority po nila rice, yung mga dried fish, eggs, and, bigas. Next po. Ayan. So, nito pong, August, lumabas po yung result ng isang SWS survey na finund ni, Mondanisin at ni Globe Telecom, kung saan, ginawa po natin na, gusto po nating makita kung ano po yung epekto ng program, sa mga benepisyaryo at dun sa mga hindi, benepisyaryo ng program. So, dumaan po ito sa isang napaka-scientificong study kung saan, ito pong October 2024, ito po yung baseline. So kinuha po yung tinanong po natin yung, ng SWS, ang nagtanong kung, gaano kadalas ka nakakaramdam ng gutom na wala kang makakain, yung nagutom ka na wala kang makakain. So hindi po kasama dito yung mga naglo-low carb fasting po 'no. So ang kasama po natin ay yun pong tinanong po sila kung dumating po ba kayo sa point na nagutom kayo na wala kayong makain? So self-rated po yung, questions ay yung sagot nila. And then, nakita po dito na nung October 2024, for walang gutom beneficiaries, 47% po yung nagsabi na sila po ay nagutom. And then, nung December po, nagkaroon po tayo ng unang, survey kung saan, inulit lang po, binalikan po yung mga unang sinurvey nung, December 2024 and then nung March 2024 at nakita po na 7.2% po yung ibinaba ng mga taong self-declare na sila ay nagutom at walang makain. So ito po yung kinompare po natin ito dun sa hindi program beneficiaries at mas malaki po di hamak yung decline for those na program beneficiaries. So we have ang impact po nito yun nga hunger and severe hunger both decline for program benefit. Pag sinabi pong hunger na tanong ay tinatanong kung paminsan-minsan lang. But kung ang sagot po nila ay madalas nilang nararamdaman within the last 2 or 3 months na nagutom sila at wala silang makain. So severe hunger na po 'yon. So aside from this, may mga tanong din po sila kung ano po yung naging impact ng program among dun sa food diversity. So alam po natin ang mga Pinoy mahilig po tayo sa carbs na lugaw lang, and then we nakikita po natin na kailangan mas mag-introduce ng gulay and, meat dun po sa kanilang diet. So, that's why, isa po sa tinitignan yung diversity nung kinakain nila na mas natututo bang kumain ng gulay yung mga bata, 'yan. So, nakita po na mas malaki po yung naging gains ng program in, introducing more nutritious meals. And then, last po we, requested yung chineck po natin kung sino po yung, meal planners na, mas nakakapag-provide ng change dun sa, yung nag-contribute dun sa change ng pag-decline nung, gutom. And nakita po na 'pag ang mga babae po ang meal planners at in-empower mo, tinuruan mo kung paano talaga, yung tamang yung healthy food options for their families,
ay mas malaki po yung reduction in hunger and improvements in diet quality. But hindi po so kaya po ang Walang Gutom program ay mas priority po natin na mabigyan ng EBT cards yung mga meal planners. Ang tinatanong po namin sa kanila, sino po ang meal planner ninyo? And then syempre po, mas madami pong babae ang atin yan. But hindi po ibig sabihin na ang mga katatayan ay hindi po pwedeng magkaroon ng EBT. Yeah, Director Camille, nag-guest kami nun eh. Apo. Di ba yung sa Guinness natin, sa Opo. 5, 4 babae. Apo. Tapos yung isang lalaki, medyo, 4 ata sila, sir. Isang lalaki, 3 babae. pero yung lalaki, parang, Yung lalaki po, 7 po yung yung anak. family members. So yun, so nakita po na, so kahit po gano'n yung program, ang gusto po natin ay mas magkaroon din ng mga lalaki na nai-involve, natututo din para hindi naman po masyadong burdened ang mga nanay. Siyempre part po ng gender empowerment ay kung saan po nagkukulang. So sa ngayon alam po natin na mas nanay, part po ng gusto po natin na advocacy din po natin na ang mga tatay ay mas matuto din. Kaya sinasama din po natin sila dun po sa ating mga nutrition education. Marami naman mga lalaki na Yes, so po sa marunong bahay po magluto. namin ang aking asawa. Hello po sa aking Oo. asawa. Siya po ang Yung nagluluto. ibang babae nga hindi marunong magluto. Tama po kayo dyan. Natawa na lang po ako. Saka ba doon? Luto ako noodles. Ayan po. So ito lang po, gusto lang po nating maipakita na yung programa po ay may mga measures po tayo that will say that the program has measurable progress in the fight against against hunger. As ito din po yung gusto ng ating presidente na wala nga pong Pilipino na nagugutom. Dito rin wala nagugutom kasi every May media forum meron kaming pa-lunch. pa-lunch. Kasama ka lang. Ay, thank you po. Bago natin ibigay yung sa media, no, pahabol ko lang kay Yusek Alan. Yusek Alan, di ba yung pinamimigay nating mga cash assistance do sa mga former rebels, hindi budget ng DSWD. Galing ito sa OPAPRO or Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation, and Unity. Pwede bang i-elaborate mo yan? Dumarating po yung budget ng DSWD sa amin. Galing po yun ng OPAPRO, i-request ng OPAPRO, tapos kapag naaprubahan na ng Congress at Senate, yung budget na yon ay ibibigay sa amin. Ida-download sa amin. Tapos pagdating dito sa central office, ibababa namin siya sa mga regions. Bali tayo yung dahil tayo yung DSWD, tayo nag-i-implement nung mandate nila supposedly dahil wala silang tao eh. Tama. Saka po, sir, alam ko mas may capability po ang DSWD para yung may manpower po sila to do yung... Yes, dahil latag tayo sa regions. Okay, Director Dayan? Okay. Open na po natin yung floor sa mga friends po natin sa media. Please state your ilimit natin muna sa 2 questions, po. para umikot yung microphone. State your name or your media outlet. Sige po, si Miss Angie. Angie de la Cruz po, Filipino Star ngayon. Kay Director Camille. Director Camille, ilan na po ba ngayon ang updated number po ng beneficiaries ng Walang Gutom program? And meron po ba kayong natanggal na sa programa dahil hindi po sumunod dun sa requirement nyo na dun lang sa mga retailers na under ng program kumukuha ng foods, ng Go Grow and Go Foods? Sa ngayon po, ang programa po ay naka-onboard po sa atin is 300,000 beneficiaries. However po, ang active beneficiaries po natin is around 288,000. Bakit po may mga ibang 11,000 na hindi active? Ito po kasi sa ngayon po kasi hindi po ina-allow tayo na magpasok ng 4-piece beneficiaries sa program. So, sa amin pong coordination with 4-piece, cross-matching, pinag-merge po, in-integrate po namin yung data namin, pinagmamatch. Nakita po na may mga ilang beneficiaryo na kahit sabihan namin na dapat hindi kayo 4-piece, lumilitaw pa din po pag chinek ni 4-piece na 4-piece. Kaya po, kumbaga sa ngayon po is naka-hold po sila habang ginagawa yung validation kasi nga po,
Minsan baka po sa data naman yung 12,000. yes po. So ito po yung mga 11 Nationwide yun nationwide na chine-check po natin yung status kung baka po kasi yung case dati po siyang 4-piece beneficiary or anak ng isang 4-piece beneficiary tapos ngayon ay may sarili ng pamilya. So yung po mga ganong cases, pinapaayos lang po natin yung paper sa baba para po maging mabalik po natin sila sa walang gutong Kasi program. families ang walang gutom, hindi household din. Households po kami. Household din. Oo, Okay. households. Households din. Sa pagkakaalam ko po, regarding yung sa totoo lang po, ang EBT cards, hindi niyo po talaga siya magagamit sa hindi retailer. Talaga pong hindi po Accredited. siya kagaya ng GCash na anywhere basta may QR ay recognize or kahit basta may MPOS, hindi po. May sarili bago ka po maging retailer ng programa. So dadaan ka po muna sa isang enrollment process, chine-check po yung mga documents ninyo at binibigyan po namin sila ng sariling MPOS na pwede lang nilang gamitin for the walang gutom program. So wala po kaming case na matatanggal dahil nag-redeem sa iba. Hindi po kasi yun possible. Hindi po yun pwedeng mangyari. Kasi yung pong QR code nila, makikita lang po yun doon. Kasi nga po, opo. So, hindi po siya, halimbawa, hindi po nila pwedeng i-redeem sa mga pure gold, sa mga hindi Hindi rin pwede gamitin sa MRT, no? Gift hindi card. rin po. Kasi sa ngayon po, dahil po yun, kailangan po namin yung gawin sa ngayon dahil nga po, yung kailangan po kasi may system side eh. Kasi nga po, nilalock po namin na ang pwede lang nila i-redeem ay 1.5 na bigas. So, hindi po yun kasi kayang gawin kung regular na QR code or regular na MPOS lang yung gagamitin. Kaya po, nakalock lang po. Kung sino lang po talaga yung accredited retailer, sila lang po talaga yung pwedeng mag-serve for the walang gutom beneficiaries. By the way, sa Raymond, nag-apply yung mga former rebels ng walang gutom. Retailers Hmm. po. Hindi, as a beneficiary. Pwede ba yan? Pwede yan? Actually, may instruction po si Secretary na isa nga po sa mga potential na programa na ibigay for the former rebels is walang gutom. So kami po, willing po kaming tanggapin sa programa. However po, sa ngayon po kasi, ang limitation po ng program, kasi po may GAA special provision po tayo na listahanan at CBMS lang pwedeng kuhain. Sa ngayon po, hindi po namin sinasabi na baka next year iba na. So sa ngayon po ganun. Kaya po ngayon po nakikipag-usap kami sa listahanan na gawa ng validation yung pong mga former rebels para po makita kung sila po ay pwedeng maging beneficiaryo ng walang gutom po. My last question po is, walang gutom program is a long-term ongoing. hunger solution po. Hindi po kaya tama rin na yung iba na magtrabaho, kumita para kumain kasi hindi sila magugutom eh. Hindi po. Kasi po, actually, nire-require po namin silang magtrabaho. Part po ng sessions, alam po nila na ang programa ay 3 taon lang. Hindi po, sa current design po ng program basis po sa EO44, maximum of 3 years, 3 taon lang po sila. So, sa first year, yan po, medyo maluwag pa kami sa productivity. Pwede pang hindi sila mag-attend ng mga test dadol. Pero pagdating po ng mga first after ng 1 year nila sa program, kailangan po, hindi naman po kailangan na, halimbawa, PWD family, hindi naman kailangan na yung mismong head of the family. Pero pwede yung may isa siyang anak na employable. Pwede pong sila yung mag-attend ng mga sessions, mga trainings upang magkaroon po sila ng ibang sustainable livelihood. So, Director, augmentation lang kasi to, di ba? Yes po. Parang yung 4-piece din. Dapat may trabaho din may ibang pinagkakakitaan yung beneficiary kasi hindi nila pwedeng gamitin yung educational grant for food. Yung health grant lang yan. Sir, naalala ko po yung sinabi ni Secretary Rex, no? Uunahin lang muna natin na lamanan yung tiyan po ng mga nagugutom para po mas maging efficient po sila sa pagtatrabaho. Yes. So, kaya po yun din po yung sa walang gutom program, sabi nga po ni Director, may component po doon na tinuturuan po sila para mag-apply ng trabaho. So, kasama po nila ang TESDA.
Senator May Camille, slots po ah, ang TESDA na binibigay. 300,000 ngayon, kailan papasok yung additional 300,000 para maging 600? Actually, ang bilin po sa atin ng presidente ay ngayong taon. So ngayong taon din po ay nagsisimula na po kaming mag-expand, magdagdag ng beneficiaryo. Sa ngayon po, kasi po alam naman po natin na yung listahanan na ating ginagamit ay matagal na. So ang hihintay po talaga natin yung CBMS na data, nakakadating lang po sa department. So ngayon po, ang mangyayari ay may 100,000 families na currently ongoing na po, magsa-start na po sila Based to sa next CBMS. week. Sa listahanan po Okay. yung first 100,000. And then yung next 200,000 po ay kakadating lang po, I think this week nung data po from CBMS. So doon po namin malalaman kung so ngayon po yun nga pinag-aaralan po ng aming mga principals kung saan po yung magiging expansion. But ang target po this year ma-onboard na po yung buong 600,000. Yung sa mga kasamahan natin sa media, CBMS, Community-Based Monitoring System, batas ito nung 2023 pa, no? Opo, matagal na. Oo, na dapat na-implement last year. Pero ngayon lang na-realize. Kasi ngayon listahan na i-phase out na CBMS na yung magiging basis ng sa mga programs natin. Sige po. Good morning po. For USEC Alan po. USEC, paano kaya makakatulong itong programa natin na Social Case Management Service na mahikayat yung mga miyembro pa ng mga rebel group and yung mga dating miyembro ng rebel group na manatili na kasama natin doon sa programa? Na yung kumbaga ma-end talaga yung conflict doon sa mga areas nila. And paano po natin mamamonitor yung mga beneficiaryo natin na hindi na bumalik doon sa pagiging rebelde or mag-cause ng conflict doon sa areas po nila? Well, ang pakay natin sa case management ay matigil na sa kanila yung violent tendencies na gagawin nila. Yun ang pinakapakay ng social case management. Ikalawa, kailangan maiakay natin sila sa pamumuhay na matahimik at mapayapa. Ngayon, kung magdedesisyon sila na babalik sila, nasa sa kanila na yun. Pero ang pinakagawain ng DSWD ay gabayan sila at turuan sila kung paano sila mabuhay ng tama. Yan ang pinakapakay talaga ng social case management. Actually, Yusek Alan, once na ma-feel nila yung presensya ng gobyerno through our services, may pabahay, may SLP, tapos binabayaran pa yung ano nila, 'di ba, yung baril na isusole. Pag na-feel na nila yung gobyerno pala tumutulong sa kanila, wala nang reason para bumalik eh. At saka kapag maturuan natin sila ng hanap buhay, maturuan natin sila, ma-develop natin sa kanila yung skill, wala sa kanilang, ibig sabihin magtuloy-tuloy na yung kanilang pagbabagong buhay. Sir, sorry, balikan ko lang yung second question ko po. Kasi part po nung phases natin yung monitoring. So ano po yung gagawin ngayon ng DSWD para ma-monitor yung mga naging beneficiaryo natin na dating miyembro ng mga rebeldeng grupo? Sa monitoring ay tuloy-tuloy po yan kasi ang social case management service ay relationship po yan ng dalawang tao. Nandoon yung monitoring, nandoon yung relationship nila, buhay na buhay at hindi naman araw-araw magkakasama yung mga dalawa, kundi from time to time, for every 3 months of the year, bibisitahin namin sila at kakamustahin. At mag-uusap yung dalawa, yung social worker at yung beneficiaries, at interviewin ng social worker at din malalaman kung ano na ang status ng kanyang pagbagong buhay. Yusek Alan, di ba, may pinunta kayo sa Aklan? Yung mga dating mga NPA, RPA? Dating mga ABB, Alex Bucaya Brigade, 727 sila at sila ay pumasok sa kasunduan with the government. Sila yung faction ng CPP-NPA yung RPA, ABB. na pumasok sa agreement with the Philippine government
At ngayon ay marami na sa kanila nagbagong buhay. Pinicture natin to sa ano, di ba? K-pop. Sige po. Meron pa po ba? Sir Alan Tanhusakin. Sir, anong ating parang transparency mechanism dahil in previous years, past administration, may mga parang ni-raise no, yung concerns ng COA on dun sa mga nagpunta ba talaga no, sa mga rebel reintegrés itong mga tulong financial from them. Sa ngayon ho, ano ho ba ang parang transparency mechanism natin who endorses at who certifies all these mga releases kumbaga at ano ang part ng NTF-LCAC in the implementation of this project at in what way sila nakakatulong to make it more successful ito pong programa po ng DSWD para yung ating mga integrees ay talagang makapagbalik loob at makapagpanibagong buhay? Well, unang-una, lahat ng mga targets na ito ay hindi nanggaling sa amin. Nanggaling po yan sa NTF-LCAC, sa local government, at sa security sector, meaning yung Philippine Army at Philippine National Police. So, hindi kami ang nagbe-verify, hindi kami nag-double check. So, pag endorse nila sa amin, verified na namin, alam na namin na sila ay former rebel. So, kapag na-verify na namin, saka kami magbibigay ng services sa kanila. Parang distinct na medyo parang model natin ng isang komunidad ng mga ating mga former rebels na pwede nating maging model o may pagyabang na talagang sila ay nagawa ng maging independent at kaya nilang magkooperatiba, kayang magtatag ng kanilang mga sariling pamumuhay. Meron ba tayong mga success story nito? Well, kasalukuyan naming ginagawa yung mga actions o mga katayuan ng ating mga former rebels. For example, paano natin malalaman na ang isang dating rebelde ay nagbagong buhay na? Marahil siya ay nagpa-participate sa mga community, tumakbo ng barangay chairman, tumakbo ng maging mayor, nanalo na maging konsihal ng isang community. Pinag-aaralan na dito bilang isa sa mga indicator na talagang nag-transform na siya, talagang nagbagong buhay. At marami sa kanila ang nagbagong buhay na actually. Kahit hindi namin sila sinasabing graduate ka na o hindi pa, pero marami na sa kanilang gumagawa, marami na silang success stories na nangyari sa kanila. Lately, sir, ang intelligence service ng Armed Forces of the Philippines ay ni-clear na talagang humina na ang New People's Army. So, sa tingin niyo ano yung parang assessment natin? Yung mga, dahil sa kanilang paghina na, kumusta yung porsyento ng mga nagbalik loob sa gobyerno sa ating pag-monitor as of the present? Siguro yung sinasabi nating monitoring ng mga security sector natin ay ito yung security na may baril at nakipaglaban sa gobyerno. Hindi lamang yun ang ina-address ng DSWD. Ang ina-address ng DSWD ay yung kahit wala siyang baril, pero lumalaban siya sa gobyerno. Yun ang ina-address ng DSWD. Ang isang NPA, kapag lumaban siya sa gobyerno, ang in charge dyan ay ang military at ang police. Ngayon, kung nagbagong buhay na siya at nais niyang mamuhay ng tahimik, mamuhay ng maayos, makapagsilbi sa kanilang community, masilbihan yung kanyang mga anak, kami naman yun. Sa amin, kami nagmumonitor doon upang matulungan siya para lalong mapaigting at mapabuti natin yung kanilang role sa kanilang family. Ito Yusek yung e-clip no? Yung Enhanced Local Integration Comprehensive Local Integration Program. Yung e-clip naman ay binibigay siya ng local government unit o ng ibang mga government agencies pero wala siya sa DSWD.
support lang tayo doon. Support lang tayo at iba pang mga needs ng former rebels. Sige po, meron pa po ba? Junex, hawak mo na yung mic. Tanong mo na yan. Hindi kasi yung sa model community, may nakita na ako sa Cebu eh. Sa Tuburan, Cebu, yung mga dating NPA, hindi na hindi na umawak na armas. Ang ginawa ng mayor, si Alton Diamante, binigyan ng kabuhayan yung mga NPA. So, ako na nung pumunta ko sa Tuburan, Cebu, nakausap ko yung mga dating NPA, sabi na, hindi na kami nag-arms struggle kasi binigyan na kami ng kabuhayan ni Mayor Diamante. Kaya kung sa modern community, nag-iisip ko yung Tuburan, Cebu. Kasi dati, ang daming NPA doon. Pero ngayon, wala na eh. Nabigyan ng kabuhayan ng local government, tahimik na. Ang dati kasi, nagsagawa kami ng focus group discussion bago namin ipatupad itong social case management. Bago namin ilatag, ay nagsagawa kami ng series of group discussion sa mga former rebels at lumalabas sa aking observation na sumasali yung mga kababayan natin sa ganitong uri ng mga armed movement ay dahil kulang yung kanilang kaalaman at higit sa lahat it's because of their struggle. Yusek, sa ngayon ba, gano'n pa kalubahan ang conflict sa atin? With the passing of the prominent leaders ng ika Hector, patay na, ka Roger, patay na, Tirso Alcantara, si Cabart, nahuli, babaero, ganyan, nakalabas ulit. Patay na rin si Joma at saka si Halandon eh. Joma, patay na. Halandon. Ano ba ang conflict natin? Kasi nakita ko nung araw, during the time of General Palparan, General Orbon, gano'n. Kala ko ni President magsaysay eh. Hindi, nakita ko, lagi kaming nagkukondak ng mga medical mission. Citing an example dito sa San Antonio, Laguna. Diyan talaga matindi yung mga pamilya dyan. Yung ginawa ni Fernando pong Asedillo. Pamilya Asedillo. Yan. Talagang sila. Hindi nga nag-aarmas yun, pero sympathizer sila. Gano'n pa kalubha yung mga problema nga. At saka yung mga pagtulong ba natin kasama yung reorientation para matiyak natin na ang kaisipan nila hindi na sila babalik sa pakikibaka. Alam mo, kapatid, yung tanong mo, mga pantanong ng military yan sa pulis kasi hindi actually nakikita ng DSWD yung full scenario tungkol dyan. Very limited lang ang aming pakikipag-ugnayan. Pero sa aking palagay ay mahina na talaga ang armed movement natin. Dahil unang-una wala na silang leader. Ikalawa, yung direction. Saan na sila papunta? Anong gagawin nila? So, hanggang doon lamang siguro yung aking magiging komento dahil hindi naman tayo in charge sa lahat ng scenario ng CPP-8K movement dito sa atin. Kaya ko lang natanong, sana matiyak natin na pagamat tinutulungan natin sila ng financially at skill development para mabuhay sila ng independent, yung reorientation, minsan kasi may mga tao na lalo sa Santa Maria, Laguna, may nakakausap ako mga NPA dyan, pagka nakaramdam na konting parang pagkaapi, hirap ng buhay, ang gusto bumalik sa bundok. Well, ang masasabi ko hinggil dyan ay as long as matutulungan namin sila at sila ay willing na magpatulong, ay talagang malaking pagbabago ang nangyayari sa kanilang buhay. Yung sa DSWD kasi, basta nakarating yung serbisyo dyan, programa, nararamdaman nila yung gobyerno. Yun ang importante. Yung mga nagre-rebelde nun, hindi nila maramdaman ang presensya ng gobyerno. Ngayon, inaabot na natin yan. May mga field officers tayo eh. Nakakatuwa nga at naabot na silang gano'n. Kasi nakita ko, pagka inabot mo sila, naglulubog ang loob nila eh. Well, when it comes to challenging
mahirap talaga puntahan yung mga kung nasaan itong mga kapatid natin na ito, no? Dahil nasa maliblib na lugar kung saan walang kuryente, walang tubig, walang kalye, doon yan sila pumupunta eh. Oo, sa mga GIDA area. So, ito ang challenge ngayon sa DSWD kasi nandoon yung services natin pero walang mga access. So, napaka-challenging ito na trabaho para sa DSWD, lalong-lalo na sa mga panahon ito dahil wala kaming access in all those areas. Kaya, very challenging talaga yung trabaho. Ako, I can help. Dati ko trabaho yan. Mag-volunteer ka kay Yusek. Sir, balikan ko lang po yung nabanggit ni Director Camille kanina, no? Nagbigay kasi siya, nag-enumerate siya ng mga, yung top commodities na, paano niyo po, may monitoring po sa Walang Gutom program, no? So, yung sinabi niyo na mas madalas po ay gusto ng mga kliyente ay dry food dahil wala silang ref. May mga studies po ba kayong ginawa kung paano niyo nalaman na yun talaga yung rason niyo? So, yung Walang Gutom program po ay madami po itong dinaanan. So, bago po ito umabot sa current numbers niya, ay dumaan po ito sa pilot testing. So, talagang dumaan din po ito, ina-assess din po yung need ng mga communities, no, ano. At nakita din po talaga na isang struggle po talaga yung refrigeration. So, una po, yes po, na monitor po namin lahat yung mga um, binibiling item. So, lahat po yan, lahat po ng retailers, tinitraining po namin kung paano itatag yung mga items nila para pumasok siya dun sa, natin, Go, Grow, and Glow Food na allocation. And then, yung pong sa refrigeration, yun nga po, isa po ito talaga sa current struggle kasi nga po, as much as yun nga, so natin, actually may isa pa po tayong study na gustong gawin na taasan yung voucher allocation nito kasi nga po may mga lumabas din po doon sa impact evaluation na unang ginawa na hindi sapat yung sa 3,000 lalo na pag malalaking pamilya na po. Yung isa nag-guest dito, 11 yung anak. Mga ganyan. Oo. Na kaya lang nga po, pag tinilakihan po namin yung voucher amount, tapos po ay hindi naman nga po ready yung mga pamilya, paano nila i-store yung mga pagkain na to, ay yan po yung magiging problema. Kaya po may isa po kami tinatawag ngayon na Revive Project under the Walang Gutom program din po. Ito po is isang scientific study again na currently ay ginagawa din po natin with the Social Technology Bureau as the pilot program development arm ng DSWD upang pag-aralan kung paano pa mas ma-address yung mga needs ng mga beneficiaries natin. Na yun nga, yung mga walang refrigerator, yung mga, so pwede po yan na may mga either, kasi po sa ngayon po ang nangyayari po ay isahan po nilang kukuhain yung buong 3,000. So ngayon po, For 1 month naman nila. For 1 month. yes po, kasi nga po, may mga lalo po yung mga GIDA, ito nasabi po ni Yusek Alan kanina, no? Yung mga malalayo po, so, ang mga cases na yun po, kami po yung nagdadala ng goods doon po sa mga GIDA areas, hindi po sila bumababa kasi po, pamasahe pa lang nila, ubos na yung, lugi pa sila. Pero may MPOS yun. Gamit pa rin po nila yung card nila. Mag-card pa din po sila, kaya lang po, matatap po nila yon offline, pero pag kailangan po dalhin yung machine sa isang internet na area para po ma-settle po namin doon sa merchant na yon. So, yun po, yung mga ganong cases nga po, may mga operational issues pa po tayo dahil bago pa lang po yung programa as compared to other programs. So, ayun nga po, madami po tayong pinag-aaralan na mga mechanism, yun nga, ang gusto po talaga natin, ang totoong desire po namin sa program ay kapag binigay po namin yung voucher ay anytime, anywhere, pwede na niyang gamitin yung voucher. Ngayon po kasi scheduled pa yung redemption. So, kung kayo po yung beneficiary, kailangan pumunta kayo ng ganitong araw doon sa mga areas na malapit sa merchant. Pero kapag nga po GIDA po, dadalhin lang po ng isang araw sa kanila. So, yun nga, madami po tayong
pag-aaral na ginagawa sa program. Even yung voucher allocation, isa din po ito sa inaaral po natin. Kasi nga po sa ngayon, mataas yung bigas na component. Kaya lang nga po, ang base po sa pag-aaral din ng ADP, nakita po na pag yung um, yung yung 1,500 na bigas, parang yung dati nilang ginagastos para sa bigas ay kung saan sa iba na po nagagamit. So gusto po natin sana ay part po ng goal ng programa ay to ensure na yung pong mga beneficiaryo ay kino-consume pa din po nila yung kumbaga hindi kumbaga mas bumibili po sila ng healthy options. Hindi po yung gagamitin nila yung ibang yung dati nilang na-save up for bigas, gagamitin lang nila for ibang items na hindi naman yun yung gusto nyo. Sige po, Director, nabanggit mismo ni Pangulong Marcos, no, birthday wish niya na tuluyan ng mawala yung kagutuman sa bansa natin. Sa inyo pong programa, ano po yung mga hakbang nyo para masiguro na by 2027 is talagang mawala na yung kagutuman sa bansa natin? And kaya po ba na by 2027 maabot natin yung total target natin na 750,000 beneficiaries? Opo. Definitely, yung pong 750,000 beneficiaries, nanggaling din po yan sa isang survey. Ito po yung survey ng PSA, yung tawag natin na Food and Income Expense survey. So, sila po yung nagbigay sa amin nung number na 750,000. Kaya po ito po yung aming tinarget for the program. However, may mga recent na pag-uusap nga po ulit. Kasi nga po nung lumabas po yung initial data, I think nito lang pong kahapon or the other day, nagpunta po si PSA dito, si Yusek Pamapa, na mukhang dun sa initial na result ng CDMS, parang kailangan dagdagan yung bilang. Kasi nga po, yung ginawa po kasi ng CDMS talagang nagbahay-bahay sila eh. Ano po yun eh, PAPSEN, yung population survey. So, mas nakita nila na yung po kasi sa FIES, estimation, yung gamit po nilang, yung pagbibilang nila, estimation lang, walang, kaya po may possibility po na yung 750,000, ano na po yun, flagship program po ito ni Presidente, kaya may budget na pong nakaalat ang gobyerno and funding by ODA para po dito. And then yung pong um, kasi nga po yun nga, currently inaaral nga po, sa ngayon po nasa 10 regions pa lang po kami. So tinitingnan po kung paano mapupuntahan pa yung mga ibang regions na hindi pa ngayon naaabot ng program para nga po matupad yung desire ng ating presidente na by 2027 or wala na pong gutom na Pilipino doon sa hindi lang po doon sa areas kundi sa iba pang mataas yung incidence ng food poverty. Ma'am, nabanggit niyo na siya pero for soundbite purposes, no? Ano po yung intervention nyo para yung mga beneficiaryo natin ay ma-ensure na hindi lang sila kumbaga hindi na sila gutom pero yung kinakain nila ay masustansya rin. Ayun po. So yun po binibigay po natin sa kanila na 3,000 voucher. Voucher po yun, hindi po nila na-convert to cash, ay hindi po nila yun pwedeng gamitin sa hindi masustansyang pagkain. Pwede lang po iyon gamitin para po sa whole food, na tawag po natin, yung po bigas, hindi po processed na gulay, wala po tayong binibigay dito na delata or kahit ano po ano. So, yun po yung gusto ng ating presidente. Kasi sa ibang voucher program po ng ibang bansa, pwede nilang gamitin yun kahit sa biscuit. Dito po sa Pilipinas, hindi po yun. Pwede lang po siyang gamitin para lang po sa masusustansyang pagkain at affordable na pagkain. Plus yung change of behavior, di ba? Through the NES, Nutrition Education sessions. May additional question Sige po po, ako. Miss Noong 2024, nagsabi ang SWS na 17.4 million po ang pamilyang nagugutom
And 2024 po na i-launch itong Walang Gutom program. Noong pong 2025, ngayon, 215.82 billion ang budget ng DSWD. Sa ngayon po, nadagdagan ng more than 7 billion ang nadagdag na budget for DSWD sa 2026. Kaya ba na sustenahan yung sinasabi nating target na 700,000 plus na beneficiaries ng walang gutom? Actually po, during the budget hearing yesterday po, pinresent po ni Secretary na yung budget po for Walang Gutom program ay unprogrammed pa. Ibig sabihin, hindi pa po yun kasama. So, kumbaga dadagdag pa po yung buong budget natin for next year doon po sa GAA. Kasi nga po ay kaka-approve lang po ng ating ODA, kaya hindi pa po siya naisama sa NEP. So, doon po sa next year na GAA, may papasok po as unprogrammed funds, yun pong requirement ng Walang Gutom program na around nasa 50 billion pesos for next year. Dagdag lang po, target nyo this year na maging 600,000 yung beneficiaries. Sa ngayon po, malapit nang matapos ang 2025, 300,000 pa lang. Kaya po ba hanggang katapusan ng year to have the 600,000 beneficiaries? So currently po kumikilos na po yung ating mga tao sa field upang mag-start na po ng validation ng 100,000. So yung last year po actually ganito din po, ganitong panahon ay nag-overtime po tayo para ma-ensure na sa Pasko ay hindi yung pong mga 600,000 beneficiaries ay naka-redeem na at least ng isang beses na so we will ensure po na before matapos po yung 2025 ay nakapasok na po sa programa at naka-redeem ng at least isang beses bago po magpasko. Yun po ang ating 600,000 food for program beneficiaries. Paano po yung hatian ng beneficiaries? Napakalaki po ng population ng Pilipinas. Saan po ba yung most numbered of beneficiaries na meron tayo? Anong region? Or So sa current po nating sitwasyon, ang pinakamalaki po talagang beneficiaries ay nasa Region 9. Pero po karamihan po doon ay nasa BARM kasi nga po hindi po tayo directly dahil nga po ang BARM ay sarili silang structure. So yung po Region 9 namin, sinaserve po nila yung BARM. Pero yung based po kasi, ang ginagamit po natin, dalawa po kasi yung pang-target natin. Una po, geographical targeting. Ibig sabihin po, hinahanap po muna natin kung anong regions po yung mataas ang incidence ng food poverty. So, ang ginagamit nga po natin dito ay yung FIES 2023 na data ng PSA para mag-prioritize kung saan po yung mga provinces. So, inuna po natin hanapin yung yung food poverty. Hinanap din po natin yung mga areas na mataas yung cases ng malnutrition at stunting. So, pinagtugma-tugma po natin yung food poverty, at saka yung malnutrition and stunting. Doon po natin na-come up yung initial natin na 25 areas in 2024 and 2020, early of 2025. Ngayon po, ngayon 2020, kasi nga po na-saturate na po namin yung mga areas na yun. Kaya ngayon po, ay kahit isa or dalawa, doon na lang sa original na criteria na high incidence of food poverty and high malnutrition, kahit po isa or dalawa na lang doon sa areas na yung masatisfy niya na geographical criteria, yun po yung ginagamit natin para mahanap po yung current number. But ngayon po with the CBMS na baka po maggamit din yung CBMS na kung saan po nila nakita yung pinakamadaming food poverty cases para po ma-prioritize kung saan po yung scale up po natin sa program. Ma'am Camille, ano po ang parang partnership ng ating Walang Gutom program with the Department of Agriculture? Considering na sila yung may programa ng murang bigas, tapos yung mga maisama na rin yung mga murang mga karne at mga isda. Para sa ganun ay ma-achieve to, meron ba tayong ganung
running na partnership as of now? Yes po, actually may MOA po tayo with the Department of Agriculture right now. Kasama po natin sila sa price monitoring po natin sa Walang Gutom program para ma-ensure na tama pong presyo yung nakukuha ng mga beneficiaries natin. At pangalawa po, pinapilot po natin currently sa Walang Gutom program yung 20 bigas. Kaya lang po, ito po hindi pa po to sa lahat ng program beneficiaries, kung hindi sa selected areas pa lang po sa Manila, sa Cebu at sa Caraga, kung saan po nakaka-redeem na ng 20 bigas with the DA partnership. Yun pong mga ilang walang gutom beneficiaries. Yun po, no? Maraming salamat po sa mga katanungan po ng ating kaibigan sa amin. Yung siguro yung parting shot na lang kay Yusek Alan, then kay Director Camille. Bilang parting shot ay nagpapatuloy po kami sa case management na gawain namin. Meron na lang kami mga out of 32,000 na mga target namin for this year ay meron kaming na case manage na 24,000. So malapit-lapit na. At ikalawa, lumalabas dito na instead of ideology, ang nakitang ang nag-prevail na damdamin sa mga kababayan natin na sumasali sa mga armed group ay dahil sa economic situation, sa kahirapan ng buhay, kaya sila sumasali sa mga ganitong klaseng mga gawain instead of ideology. So, nakikita ko na kaya naman natin itong gawin, kaya naming gampanan at kaya namin tapusin ang trabaho namin sa DSWD because of nakikita namin na mas madaling ipanalo ang mga ganitong klaseng mga kababayan natin dahil sa paniniwala na sumali sila sa movement because of ideology or because of economic status, hindi because of ideology. So, kaya-kaya namin gawin ang case management. Thank you, Yusek Alan. Director Camille. Yan po. So kami po sa Walang Gutom program ay nakikiisa sa bisar ng ating presidente na walang pamilyang nagugutom, especially by 2027. So kami po ay patuloy na gumagawa ng mga inisyatibo, mga surveys, mga pag-aaral upang masiguro na ang ating programa ay patuloy na nagiging epektibo upang ma-reach out po natin yung lahat ng mga pamilyang nagugutom. So kaya po and we want to emphasize na kapag ang mga Pilipino pa ay nagtutulong-tulong, kasi nga po bago po magawa namin yung programa, we need the support po of different local government units, the national government agencies, yung pong mga actually may development din kaming partnership with schools para po tulungan tayo na mag-conduct ng mga nutrition education sessions natin so gusto lang po namin i-emphasize na yun nga we are on track. I think the surveys, the studies tell that we are on track on affecting positive changes in the lives of our beneficiaries. However, we need the support of more Filipinos to help ensure that na wala po talaga ang pamilyang nagugutom sa Pilipinas. Salamat po. Thank you, Director Camille. Yusek. Bago tayo magtapos pala, nais ko lang i-emphasize ito na tuloy-tuloy po ang case management natin sa mga, lalong-lalo na sa MILF decommissioned combatants, sa kabila ng order ng MILF hierarchy na itigil yung mga services ng gobyerno sa kanilang hanay. So kahit na tinigil po natin ang decommissioning pero sa ibang serbisyo magtuloy-tuloy po ang DSWD. Thank you, Yusek Alan. May nakalimutan din akong tanong kay Director Camille. Yung activity natin sa Sabado ng Walang Gutom, pwede mo bang sabihin sa ating mga kasamahan sa media? Sige po. So sa ngayon po, currently nag-start na po tayo ng redemption for this month of September. But yun nga po, tuloy-tuloy po yan. And then sa Sabado po, sa birthday po ng ating presidente, tuloy-tuloy pa din po ang ating redemption activities. We will have 6,963 families na mag-redeem sa mismong araw na yun po, kahit Sabado. Saan ito?
Sa lahat po ng okay. ng areas po natin. So bawat regions po nag-schedule po sila dun po sa 10 regions natin ng redemption po nila. So Simultaneous to, no? simultaneous po sa Sabado. Okay, thank you, Director Camille, Director Alan. Yusek Alan po, Yusek Alan, salamat po. Maraming salamat po sa ating mga kaibigan sa media, sa ating mga kasamaan po sa DSWD, sa ating mga guests po, Yusek Alan, Director Camille, maraming salamat po. Sir Raymond, thank you. So thank you. Gutom na si Mike, kumakain na, gutom na rin ako. So maraming salamat sa inyong lahat. Until next week. Thank you. Salamat po.